ako na-assemble na bisikleta. Nanakaw pa. Are you in good terms with your ex-wife? Sa 2017, na-involve ka sa drugs. Opo. Okay. Bakit ka umabot sa ganun? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Astro Amaro. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong kilalang personalidad ang ating makakakwentuhan. Pag binabanggit ba ang Mr. Excitement sa larangan ng basketball, sino ang nalaala nyo? Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Pongbol Alvarez! Kumusta? Daming pansa! Po. Kumusta na? It's been a long time, Opo. di ba? May siguro ilang dekada na hindi Opo. tayo nakikita, di ba? 1989, last 2 Oo, di ba? minutes. Hindi, meron pang mga latter part Opo. naman. Yung Sobra ka ano, naman kita. 1989. Kita noong 1994, yung Darna, saka sa, Mega Mall. sa Viva, Yan, yes, sa sa Viva, Yun. tama, oo. Pero hindi naman ito nangangahulugan na huminto ka na from there. Kung may mga offers naman na darating sa'yo, bukas ka pa. Yes po, anytime. Oo. Siyempre, lalo na ngayon, wala naman akong masyadong ginagawa. So, open ako talaga. Oo, alam niyo, nakalimutan ko nga pala, he's also an actor. A basketball star turned actor. Yes, Diba? sideline. Pero parang mas naano ka sa pagiging komedyante. Oh, yung last Diba? 2 minutes kasi comedy, Oo, hindi diba? naman So, kami talaga. pero hindi ka naman talaga komedyante, Yes, parang hindi naman ano talaga. lang yon. Opo, lagi sinasabi kasi kami naman, basketball player. Yeah. Talagang, pag pang-comedy talaga eh. Pero paminsan-minsan, nag-guest din kami dati kay Tita Helen, Labing Leon sa Helen. Drama yun eh, kung naalala niyo pa yun. Of course, Kaya- oo. Kaya medyo, Panahon ko yun eh, ano ka Opo. ba? Oo. medyo masaya yun. Kaming tatlo nila Alvin. Si Chat Silayan ang ka-eksena namin dun eh. Wow. Medyo may drama eh. Yes, oo. At saka, hindi eh. Ang maganda kasi nito, marami ring mga basketball stars na naging successful actors. opo. At isa na dyan, ang pinakamatagal, Alvin Patrimonio. Ay, no, not only Alvin, kundi si Benji Paras, di ba? Hanggang ngayon. Actually, tita, yung last 2 minutes, ako nagpilit kay Benji doon. Kaya ang role niya ron, siya yung pare. Kung naalala niya, siya yung Oo, pare. oo. Ako nagpilit sa kanya kasi nung una ayaw ni Benji eh. Tapos akalain mo nung huli, siya yung nagseryoso. Siya pa yung nang magtatagal sa Kaming tatlo industriya. yung Oo. Ikaw, si nawala na. Alvin, tsaka At si Jerry, Benji. opo. Oo, di ba? Opo. After nung basketball, siyempre, you cannot be in the basketball industry forever. It comes with age also, di ba, na mag-retire kayo. You retired in 2005, right? So, 2005 onwards, anong pinagkaabalahan mo? Actually, nung tita, nag-ano din ako eh, nagbalik bayan box din ako. Okay, Yung nag-negosyo. Forex cargo, tapos naging Yumac cargo. So, yun yung ko, kaya nang ibang bansa din ako. Kaya, nakakatuwa po, no? Kasi after nung basketball career namin, lalo na yung batch namin nila Alvin, actually, player pa rin po kami kasi ang dami namin imbitasyon sa, sa mga probinsya. Parang celebrity basketball Yes po, play. Noong Oo. 2005, ako yung unang-unang nagbuo ng PBA Legends. Naglaro kami sa Australia. Uy, ang ganda Sa nun. Melbourne at sa Sydney. Ako po yung nag-organize noon. Yun yung unang PBA Legends abroad noong 2005. Ba't hindi mo gawin yun pa rin? Ginagawa ko po hanggang ngayon. Tuloy-tuloy Kung pa saan-saan rin. po kami. Tuloy-tuloy At pa rin. yan ang hanap buhay namin. Saka hindi naman po sa pag-ano, medyo tumaas na yung level. Oo. Dati kasi, dati medyo ngayon, ang TF, tumaas na yung level. Kaya para pa rin po kami professional basketball player eh. Yun pa rin ang ginagawa namin. Basketball pa rin po kasi yung batch nga namin, pag pupunta kami sa mga probinsya, siyempre importante, hindi na nila hinahanap yung laro namin eh. Yung maka-picture na lang, gano'n. Yes, Kaya yes. nakakatuwa naman po, hindi kami nawawalan hindi po kami nawawalan ng isang laro sa isang buwan. Laging meron. Minsan nga po, sunod-sunod, araw-araw. Pero ang pinagtatakan ko lang, kasi kadalasan kasi usually pag graduate na bilang player, usually they turn coach. Nga po. In your case, hindi mo ito pinasok. Hindi ko po linya yung coaching eh, pero ang hilig ko pa yung magturo ng mga batang player, gano'n. Mas gusto mo pa Yes, yun? opo. Basta basta yun ang linya ko. Magturo ng bata. Kung paano, kasi yung narating ko, siyempre, kaya lagi ko sinasabi, gusto ko i-share sa kabataan. Kung paano kayo po kasi punta pa sa Amerika, punta kung saan sa Europe, Yes. para lang mag-train. So gusto ko sanang i-share yung talento pinagkaloob sa akin ng Panginoon doon sa mga
Mga bata bata. na eh, mga batang May katulad interest, ko na, di ba, oo. laking Quiapo o laking Tondo na, Oo. na alam mo naman may potensyal, kaya lang talagang hindi umaabot minsan sa ganun. Kulang lang sa advice, saka kung ano Guidance. ba yung tamang gawin, yun lang po ang ano. Kaya yun ang gusto ko talagang gawin. Mas more ako dun sa training, mag-train ng mga bata kaysa coaching. Okay. Unknown to many, si Bong Alvarez po ay original na Batang Quiapo. Ito talaga yung totoong Batang Quiapo. Paano ito nangyari? Bakit ka tinaguri ang Batang Quiapo? Ay, diyan po talaga ako pinanganak at lumaki sa Murillo, diyan, sa may Murillo, sa may Quiapo. At ako yung nag-aral elementary po sa Apolinario Mabini. Diyan ako graduate ng Public school. public school po. Oo. At ano po ako diyan, athlete of the year po ako lagi kasi ano po ako, track and field. Kaya sabi ko, like ko sinasabi, yung Athletic ka na talaga. yes, oo. at captain ball pa ako ng volleyball team namin sa elementary. At nung time na yon, lahat po, pati shot put, pinasok ko. Sa hepaktakraw, yung sipa na yung bola na kawayan. Lahat po yan, pinasok ko. Kaya talagang ano ko, simula elementary, 18 pesos na miscellaneous. Libre pa ako. Oo. Oo, yung miscellaneous kasi athlete ako. Kaya, At kumikita ka pa. yes, at nung nag-high school naman po ako, ay naglaro ko sa University of Manila. UM, scholar po ako dahil player po ako. Tapos yun nga, nung college, San Sebastian na. Kasi linalakad ko lang po mula sa bahay namin yung San Sebastian. Pero ako po yung pure-blooded Ilocano. Oo, dali ang nanay Ang tatay mo mother pa rin. ko taga Anggad, Bangged, Abra. Okay. So ang father ko naman is from Bigan, Ilocos Sur. Yun. Oo. Kaya hanggang ngayon, marami po, halos lahat. And you can speak the language Yes pa po, rin. fluent hanggang po ngayon. mag-Ilocano. Actually, talaga? yes, kasi sa bahay po namin sa Quiapo, Ilocano ang salita namin. Pati mga pagkain, puro Ilocanong luto. Kaya lahat sa amin, magagaling magluto ng Ilocano. Ito yung Batang Quiapo na Yes, pure opo, Ilocano. opo. Okay. Sundalo po ang tatay ko. Ayun, yes. Oo. Ilan kayo magkakapatid? 5 po kami, 2 lalaki, pang-4 po ako, yung kuya ko, yung pangalawa. Second to the youngest ka. Second to the youngest po. Okay. Yun yung, aminin na natin, ang sweldo ng mga sundalo Ay, wala po is talaga. not enough para talaga masustain ang kanyang pamilya. Opo. So, paano kayo naka-survive bilang Ang pamilya? tatay ko po kasi lagi nasa Mindanao nung bata kami, kaya halos wala kaming, yung nanay ko, yung tatay nanay, darating lang minsan, once a year, December, pupunta rito. So kami, kaya talaga, ako, like ko kwento, nung grade 4 po, o grade 5, grade 6, nagtitinda talaga akong dyaryo sa Quiapo para Quiapo. makatulong ko sa magulang ko. Kasi tumukuha ko doon kay Mantom, yung kinukuha. Lahat po yan, true story ko, kwento ko na talaga nagtinda ako ng dyaryo. Para siyempre makatulong din at siyempre para may baon din, gano'n. Saka lalo na nung nauso yung bisikleta. Gusto ko magkaroon ng sarili kong bisikleta. So nagtinda akong dyaryo. After 1-2 weeks, bili ako ng tinidor. Unti-unti, ina-assemble ko. Hanggang sa nakabuo ko ng bisikleta. Nakakatawa, nung unang buo ko ng bisikleta, una ko na-assemble na bisikleta, nanakaw pa. Nabudol pa ako ng tita Totoy, nagbudol sa akin pa is, siguro siguro baka 60 years old na matanda, nagpatulong sa akin. Ako naman, tinulungan ko, may mga bubuhati na ganito, ganyan. Yung pala, may pasukan, may labasan sa kabila. Kinuha na yung bisikleta ko sa kaibigan ko. Kaya nawala. So, naman ako panibago, gano'n. Kaya, Pero ang hirap noon kasi pinaghirapan Yes po, mo. totoo po talaga. Oo, at saka inassemble mo, inisa-isa mo yung inisa-isa pagbili. mo, tapos gano'n Oo. na. Tapos, yung ginawa ko, tumulong na ako na napasama pa yung pagtulong ko. Kaya nakakatuwa naman din. So yun nga po, yung mga, siyempre, hindi naman kami kayang pag-aralin lahat ng mga magulang ko dahil nga tatay ko sundalo, hindi naman sa pag-ano po, nung panahon na yun, talagang wala po talagang walang kita ang sundalo noon, talagang hindi kaya bumuhay ng 5 anak. Totoo, Ganun po totoo. nangyari. Oo. Oo. So paano nakakatulong ang mother mo? Ang mother ko naman po, kaya sa bakery. So ako naman po, sabi ko nga sa inyo, mula nung grade 4 hanggang college, hindi po ako nagbayad ng tuition fee dahil nga po din sa athlete po ako, gano'n. Nung college ako, San Sebastian, scholar po ako, at may allowance pa. O yung mga kapatid mo naman, kumusta? Yung panganay po namin, nurse, nasa London po ngayon, yung Ate Oh, Grace. wow, ko. oo. Yun lang actually yung talagang nakapag-ano sa amin sa private, sa APU. Okay. Kasi siya napag-aral talaga ng mga magulang ko. So awa ng Diyos, yun yan. Nakaka-graduate po ng nursing sa APU, yung Ate Grace ko. Yung pangalawa, yung kuya ko nga, hindi rin, wala din, hindi nakatapos. Mahilig din sa basketball, kaya lang hindi naman hindi umangat. So yung pangatlo, yung kapatid ko, yung nasa LA po ngayon, doon nakatira. Doon siya nakatira sa LA. At ako na yung pang-apat, yung bunso naman nasa Malaysia.
Wow. Kaya lahat sila Oo. sa abroad. Opo. Pero ikaw ba, natapos mo yung pag-aaral mo? Naku, 1 year na lang po, hindi ko na Ano yung kasi, kinukuha mo nun? management po. Sayang Tas, naman. oo. Pero you can go back to it. Yes Pwede po, mong ngayon, balikan. plano ko talaga oo. tapusin, Tapusin oo. mo. Marami ng alternative ngayon. Pwede naman online, di ba? Yes Hindi nga ka na po, kailangan oo. physical na Sayang pumunta din. sa school. Sayang din po Sayang talaga. din. Yung iba nga nakakapag-masters na. Gusto mo naman si Jong Ilario, di ba? Oo nga. Si Jong tinapos kung kailan may asawa at anak na siya. So, anytime you can go back to school. Opo. Tapusin mo. Yun nga po, yun ang plano ko po talaga ngayon. Are your parents still around? Wala na po. Yung mother ko po, last to July 11 lang. Oh my, Kaka, I'm sorry. ano po, ano nga, sa LA, sa Amerika siya na ano. Oo. Pero yun nga, magna 98 siya tang August 13, 98 years old talaga? na po. Wow, Eh, oo. tayo, abra, mahabang Hindi, buhay. kamuntik siya umabot sa 100 Muntik na years. po, opo. Oo. Kaya yung father ko naman, ganun din, nung nung pandemic, sa LA din po sila para sa Amerika na. Pero hindi na sila naiuwi dito. Na ano po, ako po nag-uwi nung father ko, yung abo niya, Abo dinala niya, ko po oo. rito. Yung mother ko naman, dinala ng kapatid ko. Ito lang po, kailan lang po. Kaya, ayun, ngayon, magkasama na sila dito sa La Loma. Yung Okay. ano nila, opo. Okay. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na you were married to a showbiz personality. In fact, to a mulak. Opo. 'Di ba? Younger sister ni Aga Mulak, si Almira. Almira. Nagkaroon kayo ng 3 magagandang anak, 'di ba? And of course, si Alisa ang panganay na ang maganda dito, natapos nilang lahat ang pag-aaral nila. Nakapagtapos lahat. May scholar pa. 'Di ba? Can you let's say si Alisa anong tinapos? Management din po. Aside Ay, from marketing, singing, of course, singing and acting talagang Opo, kanyang sa passion. University of Asia and the Oo. Pacific. Okay. Marketing ang ano niya. Sumali siya sa Beauty Queen, Yes po, Oo. 2017. Binibining Pilipinas. Miss World po. Miss World Oo. Philippines. Reyna Hispano-Americana po yung ano niya, title niya. Okay. Alright. Hmm. Pero lalaban pa lang siya. So sa Beauty Queen, pero tapos na rin siya sa kanyang pag-aaral. Tapos na po, tapos na. Okay. Tapos na po. Yung pangalawa, Yun po, nasa pangalawa UST is ngayon, Ayla. oo. Si Ayla Si ba? Ayla po. Si Ayla. Nakapangalan pa ng daughter ko. Nagma-medicine po sa UST. Next year, awan ng Diyos. Wow, tapos may na. doktor ka na. Yes, Di ba? Tapos yung bunso, graduate na rin po ng University of Asia and the Pacific. Yun yan. Nakaka-proud kasi ano na siya, director. Anong pangalan ng bunso? Si Ina. Ina. Director na po siya ng isang company. Wow. Ang ganda ng posisyon niya. Kaya nakakatuwa kasi talaga paborito ng presidente ng company. Anong pakiramdam na, my God, lahat ng Tres Marias to Yes di po, ba? yes po. Lahat na sila tapos, ang gaganda, tapos lahat na professionals, di ba? So, Thankful po talaga, very thankful to kay Almira. Siyempre dahil biro mo, despite of yung nangyari nga po sa amin, kay walay kami. Pero yung mga bata talagang andun, lumaking may takot sa Diyos, hindi na nawala yung pundasyon na sinimulan namin. Andun, puro Kristiyano po kasi yung mga anak ko. yes. Nagtapos sa ng high school, sa prep to high school sa Christian International School. Kaya medyo magandang pundasyon nila. Kaya nung hindi na pabayaan, di ba? Usually pagka Yes, nadadamay, totoo. yung mga bata ang kawawa Totoo, eh. totoo. Ito hindi po na bago yun at hanggang ngayon. Very active sila sa CCF. Doon sila nag-church, sa youth, nag-ano sila nung nakaraan. God-centered ang mga Yes po, anak opo. mo. Yun po ang nakakatuwa kasi talagang may mga takot mga anak ko may mga takot, lumaking may takot sa Diyos. Yun po talaga ang sikreto. Kaya like ko sinasabi, talagang sobrang pasalamat po talaga ako. Kailan kayo kinasal ni Almira? 1995 po, 1995, tapos nagkahiwalay kayo when? 2011. 2011. So, and your children were still not in, Oh, wala pa sila teenager sa, po, teenager, mga high teenager school. pa lang, wala pa sila sa, Puro high school pa, high school. high school pa lang mga anak mo. Pero hiwalay kayo, ang mga anak mo na iwan sa ex-wife mo, pero naging open Opo, ang relasyon mo sa mga anak mo. Yes, regular po kami nakikita. At least once a week, twice, o minsan. Basta may libreng di-dinner po kami. Okay. Very close po sa mga bata. Okay. Hanggang ngayon. Kaya, kasi yun nga, sabi ko, siyempre, ibang din naman yung problema. Oo, Hindi yes. naman nila. Oo, totoo. At hindi, wala naman silang, inosente sila sa bagay na yun. Pero ang maganda, like what you said, is they were raised well Yes, by po, their opo. mother, Yes, di ba? Are you in good terms with your ex-wife? Okay naman po. Kaya hindi lang po kami nag-uusap na. Okay. Hindi Kahit may kinalaman sa mga anak? Hindi po. Yung Hindi. anak ko ng direct Oo. yung... After all, she has a different family Yes po, na yes now. po, yes Oo. po. Diretso At malalaki at nasa edad na rin ang mga anak mo. Opo. Okay. Yung buong buhay mo, Bong, sabihin na lang natin na you also went through rough times. Yes po, po. Di ba? 2017, na-involved ka sa drugs. Opo, Okay. Bakit ka umabot sa ganun? Actually, nagsimula po lahat yan, tita, nung naghiwalay kami ni El. Hindi mo talaga po tagamasin. Pinakamahirap po sa lahat yan, tanggapin, beer mo, after 16 years na
na Of kasal. marriage, oo, Tapos oo. biglang, hindi mo isang ganun sa isang iglap, parang hindi mo, hindi ka, hindi ka nag-grumble. makapaniwala kasi nga very close po talaga ako sa mga bata. Oo. Ako nagluluto na almusal ng mga anak ko, araw-araw yun. Kailan gusto nila, ako nagluluto almusal nila, naghahatid sa mga bata, gano'n eh. Kaya talagang biglang nagbago, kaya totoo talaga yung kasabihan parang tumigil yung mundo mo. Parang di na umikot, parang totoo talaga yun eh. So doon ako na talagang totaling nawala hanggang sa Nalihis. hindi mo kalain yung nangyari sa akin na pwede pala mangyari yun. Totoo pala yun sa Bible talaga na, di ba, kay Haring Solomon na kung ano yung meron siya, yung pala na, pwede sa isang iglap, pwede mawala, Totoo yun. basta Totoo nalihis yun. ka eh. So talagang hanggang ngayon, pag iniisip ko, hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin yun dahil sabi ko nga, yung sinasabi na, biro mo dati, hindi naman sa pag-ano. Milyon-milyon yung hawak natin pera, tapos ang laki-laki ng bahay ko, biglang dumating sa punto na kahit Nawalan ka. pagkain, Nawalan ka, oo. Nawala, pwede pala mangyari talaga yun. Totoo, totoo. Pero like kung sinasabi po, sinishare po yung Romans 8:28 sa mga tao na all things work together for good to those who love God, to those who are walk according to His purpose. Totoo po talaga kasi minsan, ba't hinayaan ng Diyos na mangyari sa ito? So, may purpose siyang Totoo para yun. sa iyo. Totoo yun. Na Totoo may yun. nakaready siya para sa iyo. Binibigyan ka lang ng kumbaga, sinusubukan ka lang ng Diyos. Yes po. Pero at the end of that journey, may leksyon kang Kaya mapupulot. tuwa po kasi despite of lahat po na nangyari sa akin na hindi maganda, yung mga anak ko hindi nagbago sa akin, yung trato nila sa akin. Mas lalo silang, actually, mas pag naisip ko, mas naawa talaga ako sa mga anak ko eh. Kasi tayo, alam mo, sa sarili natin, parang wala na tayong pakialam, pero hindi natin naisip na yung impact sa mga bata, di ba? Kawawa yung mga bata doon sa mga maling gawa natin eh. Lalo Di ba pa silang kawawa? mga babae pa Puro at wala babae pa pa. sila sa tamang edad, Yes po, di ba? Oo. Gaano ito tumagal at paano ka nakarecover? Naku, ano po kasi, tita, siyempre on and off, pag ganun-ganun, ito, yan, yan. Tapos hindi mo maiwasan na kasi yan dahil kung saan-saan na ako minsan natutulog eh. Actually, may visa naman ako sa US, pero nung una, hindi ko makaalis-alis, parang andun pa rin yung ang bigat sa akin na lumayo. Kaya, ganyan nangyari sa akin yun, na kung sana, punta lang ako Amerika, nag-ibang bansa ako, trabaho nga doon. No? Kaya nangyari sa akin yun, kaya talagang totaling 0-0 talaga. 0-0 talaga. At doon ko talaga nakita yung, sa bagay, yun niya. Sa hinayaan ng Panginoon Diyos na mangyari yun. Para makita mo, maramdaman mo, sino talaga yung mga totoong kaibigan mo. Kung sino yung mga totoong tao sa paligid mo, lahat naramdaman ko yan. Kahit yung mga, kung sino pa yung mga taong mas tinulungan mo, yung pa yung mas matinding tumitira sa'yo. Kaya okay din po, nakakatuwa dahil naging magandang aral po talaga sa akin yung ano na yan, yung Naging malalim na Opo, leksyon opo, na ang opo. binigay sa'yo. Opo, talagang sabi nga, sabi sa bagay, sabi naman ng Biblia nga po, pabalik po tayo sa Psalm 113, sabi nga, hindi ka pa pinanganganak, nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, ay alam na ng Diyos kung ano ka magiging. So, totoo talaga, yun nga, talaga, yan na yan eh. Yan na yung destiny tinatawag na ito. Alam na ng Diyos kung anong parating na naman sa buhay natin. Hindi po talaga ako makapaniwala na umabot ako sa... Na mapapariwara ang buhay mo. Yes, opo. Hindi ako makapaniwala na pwede palang mangyari yun. Sa isang iglap lang, pwede mangyari yun. Pero pag naisip ko yan, nakawawa yung mga anak ko. Siyempre, alam niyo naman po. Lalo na nung nakulong ako, nahuli ako talagang. Gaano ka katagal sa loob ng Ano lang kulungan? naman, tita, isang buwan, pero... Pero still, may record ka pa rin na nakulong ka. Kahit isang buwan lang yun, isang Tsaka hindi po linggo. biro, experience na gano'n. Yes, yes. Siyempre, dinadalo ko ng mga anak ko. Siyempre, alam mo, sa totoo lang, kahit yung pagkagano'n doon ka, kahit yung mga pulis, hindi ka respetuin. Siyempre, naawa ko sa mga anak ko, di ba? Iba ang trato sa'yo. Talagang, siyempre, ikaw yung nandun ka eh, sa loob ka eh. Kaya, mahirap po, mahirap. Hindi mo, di ba, talagang, sabi ko, may babalik mo lang. Talaga, ayaw mo umabot sa gano'n. Kaya yun nga, kaya ko rin kinikwento para, kasi minsan ang tao, Para kapulutan din ng yes, aral. opo, kasi minsan ang tao, Oo. konting problema lang, pwede namang hindi umabot sa ganun, pero bakit ginagawa yun? Eh, ibang tao naman, nagkakaproblema din ang katulad ng problema natin, hindi naman ginagawa yung ginagawa natin. So talagang ang sikreto, ano lang talaga, tita, sa totoo lang, balibalik na rin natin ang mundo. Talagang may Diyos. At ang sikreto sa buhay, napakasimple lang, yung Mateo, di ba, Matthew 6:33, ang linaw-linaw doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Totoo, like kung sinasabi ko sa mga batang player, sabi ko, unahin nyo yung Diyos. Gusto mong lumakas tumalon, unahin mo ang Diyos. Gusto mong magkaroon ng magandang asawa, mabait, na perfect sa paningin mo, unahin mo ang Diyos. Totoo po eh. Sabi ko nga doon sa mga asawa na naano ko,
Kailangan pumayag kayo number 2. Kasi pag number 2 kayo, wala na number 3, number 4. Number Pero 1 ang pagka Diyos. kayo number 1, Oo. sigurado ko may number 2, may number 3 asawa nyo. Kailangan na number 1 talaga, lagi totoo. Number 1 talagang, unahin talaga natin ng Diyos at lahat ng pangarap natin matutupad. Honestly, naninibago ako sa iyo. Kailan ka naging malapit sa Diyos? Tita, sa Christian, kami, sa GCF kami kinasal ni Almira. Okay. Christian church kami talaga. But Okay. sabi ko, kahit nandudong ka na, actually, pag nasa Christian world ka, mas matindi lalo yung alam mo, Susubukan ka talaga. Alam mo, demonyo, Oo, di ba? oo. Nakita mo yung ginawa ni Satanas kay Job, talagang sobre. Kaya, kailangan kapit lang talaga Talagang, Wala ka naman ibang kakapitan eh. yes, opo, Diba? opo. Kaya nga, totoo po kasi yun Yung sa awit 15:1, tita, nakalagay po doon, na siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran sa kanyang puso, ay hindi makikilos kailanman. Totoo po yun. Untouchable ka Amen. Pero subukan nyo po lumihis ka lang konti, ayan Yes, na naman. oo. Lahat ng kamalasan, aabuti mo na naman. Ito. Pero subukan mo, diretso ka lang. Diretso ka lang. Ang ganda ng tulog mo. Ang ganda po lahat. Wala kang problema. Diba? Wala kang problema. Pero lumihis ka lang isang beses. Tignan mo. Lahat ng kamalasan, ayan na naman. Nung Nakaabang lumabas ka ng kulungan, kumbaga, dire-diretso na yung pagbabago mo? Ah, Or meron pa rin, tita. nagbabackslide Hindi mo ka? alam kasi, alam mo yung mga, hindi naman sa pag-ano, yung mga nagbibisyo, nagkakaamo yan. Kahit sa pumunta, kahit sa abroad. kahit Susundan ka, Oo, hindi mo may iwasan. So, nasa sa'yo talaga, lagi ko pinanghawakan ko po rin lagi. Yun nga po, yung mga anak ko din. Kasi minsan naawa ko, may nangyari sa akin, naawa ko sa mga anak ko. Kaya siyempre, pinanghawakan ko din po yun. At saka, wala na po kong hilingin pa Yung sitwasyon ko po ngayon, parang, eto na naman po. Kung ano yung paano Panginoon Diyos sa akin noong una, eto na naman, sabi ko, sinasabi ko lagi sa kanila, na ang blessing, ang gaang, lapit na ang daming man nakakagulat na dumarating na sino man pwede ikwento, pero ang daming man nakakagulat na yung mga imposibleng Hindi mo pa biyaya inaasahan, na hindi mo oo. inaasahan na. Para ba kulang lang sabihin sa'yo, tignan mo pag ikaw na mawawala, kukuhanin ulit yan, kulang lang sabihin sa'yo ng Panginoon na nakakagulat po ng mga blessing na. Siguro talagang pinahirapan ka muna. Pinaramdam sa akin ng Panginoon ito, para tignan mo. Ngayon sa akin, yung maliit na bagay, talagang binibigyan ko ng halaga dahil nga nakita ko Kasi before kasi parang, hindi kaya parang na-overwhelm ka rin sa laki ng Yes, kinikita opo, mo noon opo. sa basketball star? Opo, totoo po yun. Talagang Easy money at that time eh. easy money. Milyones, di ba, ang hawak-hawak may nyo? pelikula pa. Oo, may pelikula pa on the side, di ba? At mga opo. personal appearances pa, may commercial pa. Opo, totoo Oo. po yun So parang palagi ko nga na-overwhelmed ka because of the success that you were, and attention na you were getting. Yes nga po. Oo. Kaya talagang ngayon, okay po kasi nga. Pero marami pa rin hindi ko pa sinasabi, marami pa rin distraction sa buhay, marami pa rin pagsubok. Lahat naman yan, hindi naman mawawala yan eh. Kaya sabi mo nga, nasa sa tao yun eh. Yes. Di ba? Kung i-entertainin mo pa rin yun, nasa sa'yo na yun. Nasa sa'yo na yun. Oo, di ba? Sorry ka na lang. Pero more or less, alam mo na yung repercussion Yes, kung sakaling babalik alam ka mo doon na, sa yes. sitwasyon na yun. Opo. Oo. Sorry ka na lang talaga. Kaya, yun nga po, like ko sinasabi na, yun lang, ganoon kasimple. Lumakad ka lang diretso. Pag inuna mo ang Diyos, lumakad ka diretso, napakadali ng buhay, walang kahirap-hirap. Totoo po talaga. At didiretso rin ang buhay mo. Diretso, kaya nga po Kaya kasi, ilang taon na para papunta na rin po, malapit na rin po mag-senior. Siyempre, pag nandun ka na, medyo mabibilang mo sa Bible, 70 years old lang average ng buhay ng tao. Di ba? Bonus na pag lumagpas ka doon. Kaya, ano na rin ako, kumbaga, very thankful po talaga ako. Kasi lalo na nga doon sa 3 anak ko na nakakatuwa. Tamo panganay ko, magto-29 na sa November 19 si Alisa. Si Alisa. Wala pa asawa. Oo, di ba? Kaya nakakatawa, pero siyempre, Pero hindi kasi siya may sarili rin kasi siyang mga pangarap. Opo, Imagine mo, naging singer, naging actress, naging beauty queen. Pero kung gusto niya magtrabaho, kaya naman kasi Opo, nagtapos siya eh. kaya Oo, nga di po. ba? Kaya tuwan-tuwa po talaga ako Oo, sa... at saka hindi, lahat nakapagtapos ang mga anak mo. At ang gaganda pa ng mga anak mo, Kaya di ba? nga po, Ang ganda ng pagkakalahad mo sa buhay mo. Ano ang future plans mo? Sa ngayon po, tita, siyempre marami tayong gustong gawin, di ba? Siyempre, pabalik tayo sa kilala ako sa sports di ba? Sa sports, kaya sa totoo lang, gusto kong makatulong sa sports, lalo sa Manila. Kasi nga, Batang Quiapo ako Batang Quiapo ako. Hindi lang sa Quiapo, sa buong Manila, sa Tondo, sa Sampaloc, kung saan man. Gusto ko makatulong sa sports yan. Gusto ko may share yung talento ko sa larangan ng basketball. Hindi lang sa basketball po,
Sa lahat po ng Sports, sports, pati po yung, sa totoo lang po, tinan nyo si Yulo, di ba? Naka-gold medal sa Olympics. Oh yes. Sa ganung... Di natin alam, di ba? Kasi Oo. basketball din minsan, kulang tayo sa height mga Pilipino eh. So, sa lahat po. Hindi hindrance kahit hindi ka man matangkad katulad Yes, mo, opo. di ba? Like Senator Manny Pacquiao. Oo, di ba? Talagang nakita niyo naman yung ginawa niyang, di ba? Sobrang ilang division title. Merong nakalaan na sport para sa iyo. Yes. Kwentuhan mo naman kami, paano ka napili na maging or mapunta sa basketball industry? Kwento mo yung... Nung elementary po ako, track and field po talaga ako eh. Lahat tayo dyan. okay. Nung high school ako, So nag-shine na ka na talaga as an athlete as Nung early as then? high school po ako, bumisita po sa bahay namin si Boy Clarino. Yung player po ng Toyota noon. Kaibigan ng tatay, kainuman ng tatay ko. So nagtagkataon ng tatay ko, ilang taon na anak mo? 13. Ba pwede na yan? Dahil natin sa UM. Ayun, yun po nagdala sa akin sa UM, si Boy Clarino. At yung pinsan ko po, si Kuya Junior, is player ng UM that time, senior. So nung pumunta ako ng UM, yung 5'6" and a half lang ako na dumating ako. Nagulat ako. Pero 13 ka pa lang noon, 13 okay? po. Nagulat ako, lalaki na mga player. Oo. 6'5", 6'3", 6'5", lalaki, nagulat ako. Hanggang balikat lang ako. So yun, ang maganda po yung simula ko dahil nga, nung 40 na ako, ayun na, nag-rookie player po ako ng Muka sa yung liga ng University of Manila noon. Tapos tuloy-tuloy po yun hanggang nung 85, pag-graduate ko ng high school ng March, nagpunta na po ako San Sebastian College. Kasi nandun din po yung teammate ko, si Eugene Kilban, teammate ko nung high school. At nandun siya sa San Sebastian noon, so parang siya naman yung nag-ano sa akin. Doon ka rin ba nag-aaral at that time? Kasi parang scholar ka na eh. Scholar po. O, hindi, nag-University of Manila ka muna. Opo. Pero Tapos- doon ka rin nag-aaral Opo, at that opo, time. opo, Okay. scholar. Tapos lumipat ka ng College, San Sebastian na po. San Sebastian. Anong 1985. kinukuha mo nung, sa kolehiyo? Management po, pero Okay. nag-ano ko ng marketing din nung uli. Okay. Alright. Pero hanggang anong year ka umabot? Fourth Oh, year sayang. college po. Tapusin. Isang taon. Balikan mo. Sayang yun. From San Sebastian, Yan na po, naglaro ko Magnolia. PABL nung araw, Philippine Amateur Basketball so League. you were drafted. Magnolia. For Magnolia Hindi po, team. automatic na po yun. Pag naka 3 years ka sa college, 85, 67, diretso po, kinuha po ako ng Magnolia. Okay. Ano po yun? PABL po yun. Amateur pa lang po yun. Wala pa mga ganun na drafting. No? Kinuha ko. So, 87, 88, 89, nag-PBA na po ako. Dinrap ako ng Alaska. Oo. Pero ano pa nun, ang kumuha po sa akin talaga si Coach Bogs Adornado. Oh yes. Oo Yun po nag-drop sa akin. Kinuha niya ako at Coach na at that time si Bogs. Siya po ang Kumbaga coach na- graduate na siya sa pagiging PBA Yes po, player. yes po. Sila ni na Jawo. siya po talaga yung nag-drop sa akin. Kaya nakakatuwa kasi si Coach Bogs is, alam na, kilalang shooter. Yes. Kaya ako kilala ko one-on-one player. So ako po yung kinuha niya ako hanggang isang conference lang po, bigla nawala na rin si Coach Bogs sa team. So yun na, si Team Con na. Kaya si Team Con, matagal kami nagsama po nauna lang ako na sa conference kay Coach Tim. Tapos siya na yung nakasama ko sa Alaska. So, for 4 years, 89, 90, 91, 92. Kasi 93, nag-ano po ako, nag-Santa Lucia, Sandalet, nag-CL kay Benji. Halos naikot mo nga yung mga iba-ibang basketball Opo, team pure di ba? push lang Nag-Ginebra hindi. ka rin, di ba? Nag-Ginebra po ako ng 1 year, noong 1998. Yes. Nung pag-ano nga ni Coach Sani. Tapos after that, naglaro ko sa liga ng ABS-CBN, yung NBA, for 3 years. Balik na naman ako ng 2002, balik na naman ako ng PBA, FedEx naman. Kay Sarlito Alvarez naman, yung mga Joey Lina. Hanggang 2005. Bert Lina. Bert Yes, Lina. Bert Lina. Yung FedEx Express. Sa laki ng kinita mo noon, anong manapundar mo? Actually, dito yung bahay ko, ang ganda ng bahay ko na pinagawa. Kaya lang talagang lahat, nawala, naubos lahat. Dami-dami kong lupa sa Abra. Na mga, alam mo kasi mura na lupa doon noon. Yes, yes. So hanggang Pagadian po, may lupa po sa Pagadian City. Andun pa rin ba ito hanggang ngayon? Andun po. Talaga? Pati yung sa Abra? Ay, sa Abra pa, may mga ilan pa. Marami kasi ako nabili sa Abra na lupa. okay. Oo. No, marami po yung lupa ako doon na, ano lang naman, tingi-tingi lang ng mga palayan. Ganun. Okay. Yun yung mga yung sa Pagadian. Pero hindi ektarya. Sa Pagadian po, yung lupa ko doon. Sino ang nag-maintain doon sa Pagadian? Yung dati pong ng father ko. Yung dati, niya, tao niya kasi sundalo. Tatay ko doon naka-assign, Tabak Division. Parang ang layo naman, parang Doon po siya naka-assign noon. dulot-dulo. Doon po siya naka-assign. Kaya nakabili ako Kaya ng ka lupa. nagka-interest doon, oo. Nakabili ako ng lupa doon noong 1987 pa. Wow. Oo. Magnolia pa ako. Tapos father ko rin, may mga lupa din doon sa Napupuntahan Pagadian. mo ba? Yes po. Actually, last 2 years ago, binayaran ko yung tax. Kasi mahirap na. Oo, kasi Baka may mawala. yearly. Pero Parang- meron bang production or na, meron mga ano po siya eh. Sa ngayon,
palayan po siya. Okay. Pero national highway po, tabi ng highway. Okay. Kaya commercial din po. Maganda, maganda, kasi oh. Nagbo-boom na ngayon ang pagadian, gumaganda na. Actually, gagawin na international airport. Akalain mo yun, nakapag-invest ka, Yes po. gano'n, Opo, no? okay. Yun Pero ang- yung magandang bahay mo dito sa Maynila. Wala na po, wala wala na po. Ngayon, nakatira po ako sa condo na lang din ako, gano'n. Pero yun nga, yung sa pagadian ko, yung talagang 1987, sinong bibili doon nung araw? Yun ang pinaka, ano ko ngayon, kumbaga, anong blessing sa Panginoon. Management ang kinuha mo ng college na hindi mo lang tinapos. Pero hindi ka pumasok sa alinmang negosyo, maliban lang doon sa Ay, parang hindi po, door-to-door. tita, nag-ano ako, nagbalik bayan box nga din po ako. Okay. Kung saan. Ako po nagtayo sa Italy, nung UMAC. okay. Now, yung Forex sa Korea, Forex Cargo, ako po nagtayo sa Korea. Pero Marami po. magandang business yun, ah. Maganda po, kaya lang, mahirap din po, tita. Yun niya kasi, lalabas kang pera. Pag lumakas na, yung tao doon, hindi mo na kontrolado. Totoo ka. Oo, Totoo. pwede na siya kumuha ng delivery arm na iba sa Pilipinas. Right. So, ang dami po nangyari sa akin po talaga yan. Actually, isa yan sa mga umubos sa akin. Kasi naglalabas po ako milyon dyan eh. Tapos wala nangyayari. So, mahirap din po. So yun din ang isang nagpaano talaga Isa sa'yo, rin po. nagpadapa sa'yo Yes, opo. financially. Opo, Oo. ang dami ko binuksan eh. Oo. Kaya naubos din ako. At sa totoo lang, ang laki po na nawala sa akin doon yung kay Baladjay, yung sa networking. Ayun, no, naka 4.5 million po pinasok ko doon eh. Hindi ko na Grabe. nakuha, nawala. Walang nabalik kahit Wala ni na isang po. kusing. Wala. Kasi di ba na, na si Oo. sa Makati. So wala ko na nakuha. So ang laking pera na wala. Kaya marami po mga maling mga maling, di ba nga, pag gusto mo nang. Kaya ngayon, yun nga yung panibagong binibigay sa akin ng Panginoon niya, yung mga blessing na dumarating. Sabi ko, nakakatuwa po talaga. Lalo na po, yun nga, yung lupa ko po sa Pagadian, hindi po biro eh. Talagang parang hindi ako makapaniwala pag niisip ko. Kaya sabi, ito na siguro yung ito na yung, di ba yung, pala ko, tapos na talaga. Parang wala nang Pero meron pa pala naka-ready. Pwede mo i-develop yun. Yes, opo. Oo, pwede mo i-develop yun. Marami po akong plano, lalo na po sa mga, marami po akong plano, lalo na po sa mga, katulad ko rin po na ex-PBA na dami rin po kasi. Mga ex-PBA na pag nalaman mo yung mga buhay sa probinsya mo, magugulat kayo yung mga trabaho nila. Kasi hindi naman lahat talaga. Hindi ba karamihan ng player talaga, sa totoo lang. Dati kasi kami, kahit hindi ka pumasok, makakapasa ka eh. Kaya mga player talagang after ng career, talaga yung management sa yung magmamanage ng pera nila, wala talagang ganon. So, ayun, medyo maraming ex-PBA na Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Kaya yan ang plano ko po. Gusto ko pong tulungan yung mga, lalo na yung mga teammate ko. Hindi lang yung mga teammate ko, pati yung mga, hindi lang yung mga naging teammates ko po, kundi pati yung ibang rin po na nababaltaan mo na, si ganyan. Ayun po ang plano ko. Ang gusto kong tulungan po yung mga. Maganda yung yung adikain mo. At, Ito nga po kami ni Prince Gaston eh, sabi ko sa kanya. Sabi niya, yung archery, biro mo, pwede tayo mag-gold medal sa Olympics yan. Sabi ko, marami magagaling sa amin yan kasi uso panaan sa Quiapo, sa Tondo eh. Sabi ko, kaya pwede mo i-develop sa archery ang mga yan. Yes. Marami po talaga, Pwede nga, tama si Diaz, di ba, sa bodybuilding. Ito mo, pwede ka maglagay ng lang sa tabi-tabi dyan na mga weights na para may magawa mga bata. Actually, isa rin yun sa mga purpose, sa mga plano niya, di ba? Yes. Tumulong doon sa mga, yung may hilig talaga sa ganong sports. Yes po. Oo, di ba? Aminin natin, hindi kayang sustentuhan ng gobyerno or suportahan ng gobyerno ang lahat ng training na kailangan ng ating mga sportsmen. Di ba? Kinikwento ko nga Yun ang po wala kay Yung walang-wala sa atin. Kinikwento ko nga po sa kanya. Sabi ko, kahit kami naglalaro kami sa RP team kami noon. Kami nila Jerry, nila Alvin. Sabi ko sa kanya, biro mo, ulam namin, galunggong, 6 na kanin. Sabi ko, nagtataka ko sa mga Koreano, bakit di namin mahabol-habol, parang di napapagod. Yung pala, kinakain, bulgogi, puro mga beef. Oo. Kaya kami, galunggong sa. Wala po talagang budget ang Pero ngayon po, ibang-iba na. Tita, ibang-iba na. Kahit papano, no? Yeah, At saka incentive na binibigay, sobra-sobra, Opo. milyones na, di ba? Grabe po. Kaya mga player, Swerte nila ngayon, sa panahon sa ngayon. Japan, Yes, Korea. alright. Nag-aalis. Pati yung training, di ba? Iba po talaga ngayon. Oo. May pag-asa ng ma-NBA yung mga bata. Kasi ibang-iba na talaga. Sa kinakain nga ng player, grabe, may mga nutritionist na. Wala naman pong ganun dati. Kaya masarap po maglaro ngayon. Pati college player po ngayon. May mga allowance naman, lalaki ng mga sweldo eh. Hindi ka mapaniwala. May mga regular allowances na. Opo, Oo, totoo. dati kami, San Sebastian ako, tita, 150 lang a month eh. 150 pesos a month allowance.
Ngayon, ibang-iba na po talaga. Kaya napakasarap pong... Parang napakaswerte ng henerasyon ngayon, di ba? kaya kung meron lang po ang anak na Lalaki. lalaki, ako talagang Bumawi siguro, ka na lang siguro sa alas 4, future. gigisingin ko na. Siguro, bumawi ka na lang sa future Oo. apo mo. Kung Opo, magkakaapo opo. ka dun sa mga anak mo pag nagsipag-asawa Yun na. nga po. Oo. On the lighter side, you found a new partner. Ay, Di ba? 2013 pa, di ba? 2013 pa po. 2013 pa. Okay. 2013 up to this time, kayo pa rin. Paki-share naman to dahil lalo na ano ka naman na, tawag dito. Ganun din po, on and off, ganun, awa ng Diyos, yun nga, pag ganun, siyempre, laking... Anong ibig sabihin on and off? Minsan, nagkakaiwalay din, pero nagkakabalikan, kasi nga, nakatutuwa din ako dahil laking tulong din po sa akin talaga. Siyempre, iba rin yung merong... Banggitin mo yung pangalan niya. Si Nean po. Si Mayan, okay. Opo, minsan, iba rin yung merong laging nangungulit sa tabi natin, di ba, na... Di ba, para mas lalo tayo makaiwas At may nag-alaga din sa'yo. Yes, opo. Di ba? Lalo tayo makaiwas din sa bisyo. Kaya malaking bagay din po talaga yung may... Kasi hirap din po mag-isa, tita, sa totoo lang. Totoo yun. At saka, Mahirap. annulled na rin ang marriage mo, di Annulled ba? na po ako. Oo, annulled ka na Tagal di na ba? po. Dahil nag-asawa na rin si Miray ng iba. Any plans of getting married someday? Sa ngayon po, hindi ko masyadong ano pa yun. Hindi ko... Parang hindi mo binibigyan na ng... Hindi pa, siyempre, hintayin ko lang kung ano po yung plano ng Panginoon sa atin. Doon lang po ako, stigla ako sa ganun. Ayoko po pangunahan dahil pag nagdadasal po ako, like ko sinasabi, yun nga, pagharian ako ng Panginoon at siya magpatakbo ng buhay ko. So, siya nakakalam kung kailan po yung tamang oras at sino po yung tamang tao talaga na masabi mong bigay o kaloob ng Panginoon, tita. Sino si Bong Alvarez na hindi alam ng publiko? Mahirap po magbuhat ng bangko pero maski po nung di pa ako naglalaro pa po ako, nung active pa po ako sa basketball. Ang hindi po alam ng mga tao, sabi ko, lagi kong kwento. Dati po pagka nagtsagan mo, pumasok kami ng finals, semifinals. Sa amin po sa Quiapo, ayan, kahit interview niyo po mga pitbahay ko, namimigay po ako dyan isang sakong bigas kada isang pamilya. Wow. Tinitignan ko, kasi mga politiko namimigay 3 kilos. Ako po hindi. Isang sako po kada pamilya. At hindi ka pa politiko. Hindi ako politiko, hindi po tumatakbo. Ginagawa ko po yan. At hanggang sa Abra po. Ginagawa ko nun sa Abra, nung off-season namin, December. Minsan po 3 pick-up na mga dilata, electric pan. Dinadala ko po doon. Nagdadala rin po ako ng 200 na Bible, gano'n, na Ilocano. Namimigay ako, nagsishare ako. Actually, noong 1997, akala nung mayor sa Abra namin noon is, akala tatakbo ako mayor eh. Kasi nga, namimigay ako. Kaya sabi ko, hindi po, sinishare ko lang po yung blessing na pinagkalob ng Panginoon. Bahan. Dati po kasi pag nakabonus ako ng 500,000, yung kalahati po ron, pinamimigay ko po talaga sa tao. Wow. Ganun po ginagawa ko. No? Kaya sabi ko sa inyo, yung nangyari sa akin, hindi ako makapaniwala eh. Kasi di ba, sabi na, pag bigay ka ng bigay, di ba? Yung paggawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Pero nangyari sa akin, talagang hindi ako makapaniwala. Sinubukan ka nga eh. Sinubukan ka Kaya niya. yun po ako. Yun po yung pagkatao ko talagang, lalo na po kasi nakita ko po kasi nung bata ako sa Quiapo, wala tayong sasaingin. Iram ka muna kay Ching. Iram ka muna sa kanto kay Ching. Utang ka muna ng bigas. Nangungutang muna. Yes. Po. Kaya nakita ko po yun. Kaya nung naglalaro ko, hindi ko po talaga pinabayaan yung mga kapitbahay ko dyan sa Quiapo, yung mga kababayan, kalugar ko. Hindi ko pinabayaan. Yun lang po ang ano ko talaga sa kanila. At every game po yan, pag kami laro kaming dati San Miguel o Alaska ko, 2 bus po yan, tita, dinadala ko sa Araneta. Wow. Sa Araneta. 2 bus. Sagot ko po yun, libre po lahat yun. Na pwede ko pong gawin ulit ngayon. Kahit ako hindi na, kasi, lalo na po ngayon, alam naman natin, wala nang masyadong nanonood sa basketball. No, it's not the same as Hindi na your po. time, Opo. di ba? Kaya kailangan nila yung mga makukulit na mga cheerer. Yes. At yun nga po, plano ko po yan. Gusto ko rin gawin yan. At saka yung maganda, yung reunion, ng Yes po. tinatawag mo ngang legends, di ba? Yes po. Basketball legends, Masaya po talaga. masaya yun, di ba? Kasi lahat yun, mga kilalang players, Player, di ba? opo. Ilagay mo lang, bukod sa iyo, Bong, naandyan sina Alvin Patrimonio, naandyan sina Jerry Codinera, sina Alan Kaidik, di ba? Opo. So marami pa kayo, di ba? Marami pa kayo. Maraming grupo namin. Actually, pati mga bata na
mas bata sa amin, sila Barlo Aquilo, Noli Locsin, Baldabin, Ibang henerasyon na to. Barrientos, Oo. nakakasama na rin po namin. Galing, oo, di ba? Oo, may mga... Parang kayo ang naglalaban o may kalabang kayong local? May kalaban po kami, tita. Yung local. Local, Oo, oo. oo. Ano naman po, laro-laro Maganda lang. yun eh. Maganda yun. Kasi ginagawa rin yan ng mga artista eh. Opo. Oo, ginagawa rin Actually, ako po nag-combine. Pinagsasama ko po, minsan kukuha ko artista, saka player. Ako po talaga Ituloy mo lang kasi maganda yun eh. Bukod sa nakakabigay kayo ng kasiyahan sa mga lugar na pupuntahan nyo, Yes 'di ba? It's a very rare occasion na magsasama-sama kayo in one. At saka nagkiklinik po kami bago maglaro. Galing. Tuturo kami sa mga bata, clinic, ganyan. O, dito ka, one-on-one sa'yo. O, ikaw, si Galing. Alan, sa shooting, gano'n. Imagine mo. Bago maglaro, nagkiklinik po kami. Nakakatuwa yun, di ba? Kaya- Isang Bong Alvarez nagtuturo sa Yes akin, po, o di kaya isang Alvin Patrimonio, di ba? Opo. Kaya masaya po talaga. Saka, alam, pagkwentuhan, puro nung araw ang kwentuhan. At saka hindi, ang maganda kasi nito, during your time, iba ang basketball. Apo, iba po Talagang talaga. babae, lalaki, talagang Lahat po. kulang na lang makipagbaliyahan din, Lahat di ba? po, TV nakabukas. Yes, TV yes. talaga Totoo yun. yun, totoo yun. Ibang-iba po talaga doon. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Ako, sita, siyempre gusto ko pa rin yung buhay ko ulit. Kung i-rewind mo, gusto ko pa rin yun. Kaya siyempre, siyempre, tatanggalin ko yung hindi maganda, pero yun yung lalo nagpatibay sa akin eh. Lalo na nga ngayon, sabi ko, pag titignan mo yan, baliktad na sitwasyon. Alam niyo po, yung mga anak ko, kahit abutan ko ng pera, ay pa, you need that. Hindi tatanggap, baliktad eh. Sila na bang nagbibigay sa iyo? Baliktad eh. Kaya sabi ko, minsan nakakatuwa po talaga na, ayun nga, may awa ang Diyos eh, gumanda naman talaga yung naging sitwasyon ko. Dahil nga yan, hindi ko na iniisip yung mga anak ko. Hindi mo puros nakatapos ang pag-aaral na Mababait, bukod sa magaganda. ang hirap po talaga, di ba? Yes. Kasi ang mga bata po, yan po extension ng buhay natin, trophy natin yan eh. Di ba? Yung makatapos nga lang po ng anak mo ng pag-aaral, ang sarap ng pakaramdam eh, di ba? Parang nakapagpatapos ka, parang, uy, yung obligasyon ko, di ba? Sa bata, okay na, ganito, ganyan. Sila talagang scholar pa. Yung bunso ko nga sa University of Asia Pacific, scholar na may allowance pa. Nakakatuwa. Ngayon, napakaganda ng trabaho. Napakaganda po ng trabaho. Kaya ako yung natutuwa po talaga kasi wala na akong hihilingin pa. Ika nga, tita, kung ibalik mo man yung buhay ko, siyempre, gusto ko pa rin yung kung ano yung sa akin, di ba? Gusto ko lang kalimutan yung masamang karanasan, di ba? Masamang experience. Pero yung aral, andirito pa rin. Iniiwan ko pa rin na sana, doon sa mga nanonood o nakakarinig sa atin yon. At sana, gawin din nilang halimbawa yung nangyari sa akin na talaga ang sikreto is, uulitin ko lang, simple lang po ang buhay. Ang sikreto talaga is, unahin mo ang Diyos. Sa lahat ng gagawin mo, unahin mo ang Diyos. Makita mo, smooth ang kilos. Yan. Smooth ang galaw. Napakadali po lahat gawin ang pangarap mo eh, kung unahin mo ang Diyos eh. Pero pag wala kang Diyos sa puso, Madiderail ka talaga. Hindi po talaga natin kakayanin eh. Sabi ko, talagang, yun lang talaga. Magbasa ka lang talaga ng Bible. Hindi naman siguro sa isang araw, kahit sandali, kahit 15 minutes. O kahit sa kotse ka nga. Pag traffic, pwede ka sa cellphone eh. Kaya maraming paraan po pag gusto mo talaga. Kasi doon tayo kumukuha ng lakas eh. Pagka nawala ka sa focus, patay na naman. Back to ka na naman. Kaya hindi maganda. Kasi siyempre, ayaw na natin ng ganun. Mas maganda na yung natin. Maganda na po ang natin. Kumbaga, nasa tamang po ako ngayon. Nasa tamang landas. Yes po. Oo. Una-muna, mensahe mo sa mga anak mo. Sila ang mga sila ang sabi mo nga, sila yung mga trophy mo. Yes, opo. Yun na po. Ako yung natutuwa po talaga sa mga anak ko dahil nga, ko po sinasabi. Isa kasi pag nakakalungkot, di ba? Pag mabaltaan mo na, may boyfriend na o mag-aasawa na, di ba? Sila naman yung malalaki na ibunso ko kasi. Nasa edad na eh. Opo. Yung bunso ko po, 1998. So, na siya, 26 na rin yung bunso ko. Kaya, yun, maraming salamat sa inyo, mga anak. Siyempre din sa yung kabutihan at yung lumaki kayong may takot sa Panginoon at yun hindi niyo ako nakakalimutan yung trato niyo sa akin. Ganun pa rin po kasi talaga. Hindi na bago. Mas naging close pa po kami ngayon eh. Talagang parang nagkaroon 3 nanay. Kasi sila na yung worried para sa iyo, Hinahanap sila ako. nag-alaala para sa iyo. 12 o'clock, go home na. Nakakatuwa Sila po. na nagmo-monitor sa iyo kung nasaan ka, kung anong Nararamdaman ginagawa nila mo. Kung nasaan ako, parang
nararamdaman nila eh. Kung, at saka pag di ako, malungkot ako, ano, andiyan dyan, nakatext na yung panganay ko, nakatext na. Pa, how are you? Ganun ako, paano nararamdaman niya yung nararamdaman ko? Pag down ka. Yes po, Oo, po. oo. Kaya tuwan-tuwa po talaga ako at sobrang salamat at lumaki po silang ganun na may takot sa Diyos at tuloy lang, siyempre, tuloy lang po na iba yung may takot sa Diyos eh. Ang tao pag may takot sa Diyos, napaka-simple, napakadali po mamuhay. Saka napakabata mo pa at marami ka pang pwedeng gawin, di Opo, ba? Oo. tita. At syempre, ang mensahe mo sa lahat, lalo na yung mga fans mo. Yes, dun sa mga basketball fans at siyempre, sa lahat po ng nanonood ngayon, sabi ko, laging importante po sa atin ay unahin natin Panginoon sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangarap natin sa buhay, laging unahin natin ang Panginoon Diyos at makikita niyo po talagang smooth, apakadali po mabuhay kung unahin natin ang Panginoon. Kaya yun lang po, sana lagi tayo magbasa ng Bible at bago matulog, pagkagising, dasal lang. Yan ang importante. At maraming salamat po ulit, Tita Aster. Amen to that. At maraming salamat, of course, Bong, sa pag-share mo sa amin, sa ating mga manunood ng ang kwento ng buhay mo na napakaganda, napaka-inspiring, at syempre pa maraming mapupulot na aral. Salamat po, Oo, Tita. maraming salamat and I wish you well. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpol Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill Tomas Morato, Mesa Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. With that, mga kaibigan, maraming salamat. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.